Korean movie na merong unexpected at nakakainis na twist sa ending. Tungkol ito kay Marco na isang Korean Filipino na nasa Pilipinas. Mahirap ng buhay, ginagawa niya lahat para mapagamot yung nanay niya, kabilang dito ang paghahanap sa tatay niyang nasa Korea na inabandona na sila. Pero isang araw laking gulat niya nang bigla na lang siyang pasundo ng tatay niya para dalhin sa Korea. Pero sa pagdating niya sa Korea, ang masaya sana nilang reunion ng tatay niya ay magbabago ng may lumitaw na isang lalaki. At magtutuloy-tuloy ito nang bigla na lang nitong bawian ng buhay yung mga kasama niya at bigla na lang siyang sinubukang habulin. Sa mga susunod na oras, dito siya mapapasabak sa mga habulan, suntukan at kung ano-ano pa. And along the way, dito niya aalamin kung bakit nga ba ito nangyayari sa kanya at sino ang mga taong ito. Title ng movie, The Child 2023. Itong fight scene sa may dulo, one of the best and most intense fight scene I've seen in a while. Sobrang intense na mga action scene dito, medyo napapatayo at papasuntok din ako eh. Nagulat din ako nung nagtagalog tong lalaki na to. Oy pre, akong bahala sa'yo. Baba! Basta angkol nung sina yun. Pero ang favorite ko talaga yung character niya, natatawanan at kakatakutan mo siya. Sana kung magka-part naman to, sana sa kanya mag-focus para maganda. Like I said, sa Pilipinas yung unang part ng movie na to, and to be honest, hindi siya masyado mukhang Pilipinas, parang more on Thailand or Indonesia vibe, pero okay pa rin naman. May Alor de Gym, may mga pera pang Pilipinas, at meron ding coke in a bottle na may straw. Naka-plastic pa yung coke na iniinom niya, mas realistic pa eh. Mas lalong magiging realistic to na kung yung taxing sinakyan ni Marco dito, sisingilin siya ng doble. Dahil sa movie na to, nalaman ko na meron palang term na kopino. I'm not sure kung dito lang ba yon or meron talaga sa totoong buhay. Pag-usapan naman muna natin yung mga characters. Okay naman si Marco pero sana mas nag-focus na lang sila kay professional kasi for me mas interesting lang yung character niya. Sana nagamit din yung boxing skills niya kasi sa buong movie parang 3 beses niya lang yung nagamit, 2 sa intro tapos yung isa the rest na ng movie. Kasi parang nawalan lang ng silbi yung pagiging boksingero niya sa may movie na kahit ano yung trabaho niya as long as mababa yung sahod niya, magwo-work pa rin. Tawang-tawa ako at gulat na gulat ako sa scene na to na pa what the frick na lang ako. Ito yung scene kung saan tumalon sila doon sa may tulay na sobrang taas. Like napaisip ako, may superpowers ba sila? Kasi taga mo sa bato, imposibleng makatulon ka mula dito, papunta dito, nang nakakalakad ka pa. Plot naman ng movie, medyo confusing siya for me, lalo na sa may umpisa. Kasi even though I love mystery movies, wala lang direction yung movie from the start. Hindi nila na-build up na maayos yung papunta sa may habulan, kumbaga maraming nangyayari pero walang nangyayari at the same time. Ano nag-create na lang sila ng fake direction sa may movie na parang ginawa sa may Lost in the Stars. Kung hindi nyo para papanood yun, panoorin nyo na. Para kahit papaano, alam natin yung stakes and risk, lalo na yung motive nung habulan. Like yung car chase nila, maganda yung pagkakashoot overall pero para saan to? Oo, gusto nila makuha si Marco, pero bakit? Bakit kami magkaka-interes sa habulan na to kung hindi nga namin alam kung anong meron kay Marco at bakit nga ba siya hinahabol? Kasi maganda naman yung pagkakagawa pero wala namang substance, edi wala din, boring din. Tapos, pagkatapos ng car chase, doon lang nila ni-reveal kung bakit nga ba nangyayari yung mga nangyayari, tapos doon palang magkakaroon ng, kaya pala niya kailangang makatakas sa kanila. Sana inuna na lang nila to or habang naghahabulan tsaka nila ni-reveal para nakatulong sana doon sa mahabang action sequence nila para doon pa lang may stakes na yung nangyayari. Pag-usapan naman natin yung twist dito na hindi ko in-expect. Share ko lang, nung una akala ko si Cholo to sa Stairway to Heaven eh. Natawa ko dito sa lalaki na to eh. Ang lakas mang trip. Isipin mo nang damay ka ng isang inosenteng lalaki. Isang lalaking may sakit yung nanay at tatay niya, tapos binugbog pa siya, nakipaghabulan pa siya, tapos marami pa siyang nakitang binawian ng buhay sa harapan niya. Tapos in the end, hindi naman sila magkaano-ano. Lahat ng nangyari kay Marco nangyari lang sa kanya kasi maswerte siyang napili. Stupid twist sa may ending pero simple and funny naman. I'm not sure lang kung nakatulong yung pagiging seryoso ng halos buong movie para doon sa may ending na twist. I think masyado lang naging seryoso, dramatic and emotional yung twist ng movie na nakakatawa naman pero medyo naging out of place lang. Like kung ikukumpara mo siya doon sa sinimulan nilang emotion and feeling ng movie na kahit sabihin nilang twist nga sana mas tinanim nila yun ng maayos. Para pagdating sa dulo, mapapasabi ka na lang ng wah! Nakatawa din yung twist sa may credits na wala pala talaga siyang sakit. So, yun. So again, ang title, The Child 2023, ang torta rating ko ay 5.5 out of 10. Yeah! Woo!